Bakit ba ang hilig niyong magsuot ng mga motorcycle jerseys, mga gears, mga damit na wala namang kaprote-proteksyon? What is up guys? Welcome back to the channel Avenue Boy Vlogs. May tanong ako, bakit ba ang hilig niyong magsuot ng mga motorcycle jerseys, mga gears, mga damit na wala namang kaprote-proteksyon? Bob? Sandali lang, bago kayo mambash, naiintindihan ko naman guys. Sobrang init sa Pinas at tatagaktak talaga ang pawis mo kahit ano pa man ang suot mo. Kaya yung iba sa atin, pinipilit na lang magsuot ng mga breathable or mga magagaan na damit. Kasi nga sobrang init, di ba? Pero dito sa videong to ay pag-uusapan natin ang motorcycle gears o ang motorcycle protection. Unang-unang dumadapo sa isip natin pag sinabi nating motorcycle gears na may protection ay ang mga leather suits or ang mga track suits na talaga namang walang tatalo pagdating sa mga binibigay nilang protection sa ating katawan. Pero paano kung hindi naman ako laging pumupunta sa racetrack? Or yung mga pupuntahan ko ay mga casual na events lang naman. Kunwari, magkakape lang sa labas or kakain lang sa labas. At panghuli, ayaw kong magmukhang parang Power Rangers. So ngayon, dito sa videong to ay isi-share ko ang aking basic casual riding gears na nag-o-offer pa rin ng protection. So bago tayo pumunta sa aking mga gears, ang mga maririnig nyong keywords dito sa videong to ay ang CE level. So ano nga ba ang CE level? Ito lang naman ay ang European standards pagdating sa pagbibigay ng protection ng ating mga motorcycle gears. So meron tayong tinatawag na CE level 1 and level 2. At ito ay applicable sa ating mga foam or mga protection pads. So ang minimeasure nito ay ang impact protection o ang protection na binibigay nito pag nahulog ka sa iyong motor at tumama ang kahit anong parte ng katawan mo sa semento or sa lupa. Ngayon naman tatalakayin natin kung ano ang CE single A, double A, or triple A protection. At yun naman ay nangangahulugan sa abrasion protection or ang protection mo kapag nag-slide ka or gumasgas ang kahit anong parte ng iyong katawan sa lupa or sa semento or kung saan ka man mahuhulog. So guys, yun yung mga keywords na tandaan natin, CE level 1, level 2, at ang CE single A, double A, at triple A protection. So ngayon naman ay ipapakita ko na ang aking basic gears at sa huling part ng video ay ipapakita ko ang full body shot kung ano ang itsura. Guys, unahin na natin ang hoodie. So, ito ang aking Wise Stealth Motorcycle hoodie na napakakapal naman. Ang gamit kong hoodie ay nagbibigay ng CE level 1 and level 2 shoulder and elbow impact protection at meron ding itong level 2 back protector. Pag pinag-usapan naman natin ang abrasion protection nito, ito ay rated AA abrasion protection. Ibig sabihin noon na ang mga tahe or ang fiber o ang tela na ginamit ay minsan may kombinasyon ng Kevlar stitching, aramid fibers o mga durable na tela na hindi mabubutas kapag ikaw ay nag-slide. So ayan guys, ito ang aking Wise Stealth hoodie. Ang gamit ko naman para sa aking pantalon ay itong bullet covered Covic denim jeans. So ang bullet jeans ay nagbibigay ng level 2 impact protection sa iyong hips at sa iyong tuhod. At ang abrasion protection naman nito ay AAA. So gaya ng sabi ko kanina, ang mga tahe or tela na ginamit ay may kombinasyon ng Kevlar stitching at aramid fibers. Ang tawag naman ng bullet sa kanilang tela na ginamit ay Covic material na pro-protektahan ka sa pag-i-slide. Ang sabi nila dahil AAA rating abrasion protection ay hindi mabubutas pag ikaw ay nag-slide. Ang gamit ko naman para sa aking sapatos ay ang Alpine Stars J6 motorcycle sneakers. So ang Alpine Stars J6 shoes ay CE certified din. Meron itong reinforced toe box at meron din itong reinforced protection para sa inyong ankles. At waterproof na rin siya, guys. Hindi lang yun. Maganda pa itsura niya. Mukha siyang Jordans, di ba? At ang panghuli kong gear na sinusuot ko sa loob ng aking hoodie ay ang Helite E-Turtle 2.0 airbag. So, ang Helite airbag ay meron na rin kasamang back protector. Kaya minsan ang ginagawa ko, tinatanggal ko na lang yung back protector ng aking hoodie para hindi tayo magmukhang kuba. Dahil meron din itong level 2 impact protection back protector.
Ang airbag na to ay electronic. Hindi tulad ng mga lumang airbag na kinakabit sa mga motor at mag-engage lamang kapag naputal ang connection sa motor. So ito ay electronic dahil meron siyang computer box dito sa loob. At ang computer box na to ang nagde-detect ng mga biglaang pag-iiba ng iyong body position at ng speed. So kapag na-detect niya na may mali ay mag-i-inflate ang airbag 60 milliseconds para magbigay protection sa inyong chest, sa inyong collarbones at leeg, sa inyong hips, at pati na rin sa likod. Para sa akin, ito yung pinaka-importanteng motorcycle gear ko dahil first time ko lang mag-airbag pero ang laki ng naidadagdag nito na protection sa everyday rides. So yun muna ang mga gears na pag-uusapan natin. Ngayon ipapakita ko na kung ano ang itsura kapag suot ko na lahat. Suot ko na lahat ng gears ko. And so siguro yung iba sinasabi sa inyo, paano naman namin isusuot yan sa Pinas? Napakainit dito. Kaya nga nasabi ko kanina guys, naiintindihan ko. At dito sa aming lugar, nagpapasalamat na lang ako dahil kahit na summer ay medyo malamig pa rin. Tingnan nyo nga ngayon, no? Medyo makulimlim at mukhang uulan. So kaya kami nakakapagsuot ng mga makakapal na damit na tulad ng mga to. Pero obviously, hindi yun excuse para hindi tayo magsuot ng mga proper motorcycle gears, guys. So ayan guys, sana nagustuhan nyo yung fit. At ito yung ating airbag. Yan. So ayun guys, nakita nyo na ang aking casual motorcycle riding gears. Sana naman nagustuhan ninyo ang videong ito at sana naman okay yung fit or sana naman okay yung fit para sa inyo. So hanggang dito na lang guys. Lagi nyong tatandaan na ang motorcycle gears ay nagbabawas lamang ng risk of injury or risk for death. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi ka na pwedeng ma-injure or hindi ka na pwedeng mamatay. So bukod sa pagsusuot ng mga motorcycle gears, kailangan din nating maging isang defensive rider. So guys, ride safe sa inyong lahat. I'm out!